Breaking news mga kababayan, nako po, SAL-end ng mga kongresista, posibleng gawing panakot sa impeachment. Halaka mga kababayan ko, Korte Suprema, hinahabol na ang mga maleta, nag-iimbestiga na po sa mga kaso ng graft and corruption. Sa kasalukuyan po, ang Korte Suprema ay may ginagawa na pong pagdinig, mga kababayan. So dito, sila Luistro, nako po, nanginginig sa takot. Sila De Lima, nako, umiyak na. Sila Trillanes, nanginginig habang nagkakape. Mga kababayan, eto na po. Pasabog ni Mike Defensor. Kasi naman, binubuhay yung mga patay eh. Para lang masabi na, okay, binubuhay si Juan Ponce Enrile. Nakita sa video. O eto na po mga kababayan. May pasabog po si former congressman. Matinding pasabog ito. Panoorin po natin. May nanginginig na dito. Of course, trabaho naman ng ombudsman yan at maganda tinitingnan nila yung mga salin. Medyo, ang akin lang kasi, meron tayong impeachment na pinagdadaanan ngayon. Ang ayoko sanang mangyari dyan ay baka naman, hindi ko sinasabing si Boying, si ombudsman, pero baka naman may mga ilang tao sa gobyerno na gamitin ito para i-weaponize, na gamitin ito para takutin yung mga kongresista na pagka kayo hindi bumoto, ay kakasuhan namin kayo. Ang kinakatakot ko lang ay baka ma-weaponize. Again, hindi ko sinasabing gagawin ito ni Ombudsman Boying Rimulya, pero baka may mga kasama siya dahil nakikita ko na rin yung ibang departamento at ibang ahensya ginagawa to. Ang warning ko lang dito sa mga ahensyang to, sa mga taong to, tandaan po ninyo, ang mundo ay bilog. Ang buhay natin paikot-ikot. Pag kayo nang gipit dahil sa politika, babalikan po kayo niyan. Kung nanggigipit kayo, kung ito'y may mga isyong totoo, wala namang problema eh. Pero kung ito'y panggigipit at nakikita ko yung panggigipit, malinaw, darating ang panahon, mapapatunayan ko yung panggigipit ninyo na yan, babalik po yan. Nandyan na ako nung panahon na yan. 9 years ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Alam mo, MJ Admar, never namin o never kong ginamit ang aking poder para manggipit ng tao. Kaya naman nung nawala ako, wala naman din ako naging problema. Pero itong mga taong to, siguro baguhan sa mga posisyon at medyo sumisip-sip na sa taas, nako, maniwala ko kayo, babalikan kayo ng lahat ng yan. Ayun mga kababayan ko, kaya pala pinapanakot po yung SAL-end na lahat ng kongresista na hindi pipirma sa impeachment. Nako po mga kababayan ko. Balita po si Tamba, pinakakasuhan na ni Boying. Kasama po ni Senator Chis Escudero. Na tila bumabaliktad na po si Boying dahil tila may nangyayaring hindi maganda sa internal. Naku po, ito yung mga chismis po mga kababayan. Panoorin pa natin ano po ang pasabog ni former Defensor Mike Defensor. Ayan former congressman. Ang mga naging soundbite natin kay kaibigan po ninyo, Ombudsman, former Congressman Boying Rimulya. Una, maghahain raw ng kaso against kay former Speaker Martin Romualdez. Nako. Anong tingin mo dyan, Kong? Nakasama niyo rin po ang dating speaker nung kayo po ay naging kongresista. Alam mo, MJ, tama, nakasama ko si Ombudsman Boying Rimulya. And ako, nung makita ko yan, tinitingnan ko at binabasa ko, ano ba talaga yung mga magiging hakbang. Hindi ko masabi kasi dahil ang binanggit ay plunder. Pero ang aking panawagan sa aking kaibigan, si Ombudsman Rimulya, sana ito na rin yung panahon na gamitin nila yung mga testimonya ni Sergeant Gutesa. Gagamitin nila yung testimonya ng 18 Marines. Kasi ito yung magdudugtong nung binabanggit nila na plunder eh. Kung ang tingin natin ay budget lamang yung pagdudugtungan nito, kasama si Senator Chis Escudero kasi siya yung Senate President, at si Speaker Martin Romualdez, hindi ko pa alam.
Kasi parang kung ito'y dugtong lamang doon sa nangyaring budgeting at naging conspiracy na nga doon sa plunder, hindi ko masabi. Pag nakita ko na yung mismong kasong i-file nila, ayan, makapagbigay ako ng opinion. Pero ang aking panawagan sa kanya, kay Ombudsman Remulla, narinig naman niya si Sergeant Gutesa. Malinaw yung sinabi, nagdi-deliver ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Malinaw yung binanggit na mga maleta, dinadala doon sa kanyang bahay, at pagkatapos ay i-deliver sa mga bahay ni Speaker Martin Romualdez. Ayan, mga kababayan ko. Ano kaya ang mangyayari sa impeachment? Gagawin bang panakot ang paglalabas ng mga salend ng mga kongresista na lalaban po at kokontra sa impeachment, yung hindi magbibigay ng signatura? Ito ba ay gagawing weapon? Nako po mga kababayan, magugulat kayo dito. Ano po ang mga komento? Ito po mga kababayan, ituloy pa natin ang pasabog ni Mike Defensor na dating kasama ni Boying Remulla. Hala ka. Meron siyang ledger, si Saldico, tungkol dito na maaaring gamitin bilang ebidensya at mapatunayan na talagang aktwal. Kasi hindi naman itong kanilang Sergeant Gutesa at itong sa 18 Marines, hindi hearsay ito. Hindi to kwento. Aktwal na nakita ng mga tao nag-deliver sila ng pera, at kung idudugtong mo to doon sa ebidensyang pinanghahawakan ni Saldico, malinaw. Napakalinaw. At kung ito'y idudugtong na din natin doon sa mga binanggit ni Saldico, doon sa budget, at kung paano yung pag-aayos sa mga flood control, napakalinaw na talagang mabubuo nila yung kaso ng plunder. Ayan mga kababayan ko. Ayon po sa nakikita po ni Mike Defensor na former congressman, na itong mga ahensya ng gobyerno gaya ng Ombudsman, NBI, Blue Ribbon Committee ay tila hindi interesado na paimbestigahan ang mga pasabog ng mga Marines. Yan na rin ang pasabog ni Marcoleta doon sa Japan. Binira. Binira ng binira. Sino? Sino yung binira? Hulaan nyo. Binira si Pinky doon. Bakit tila walang kainti-interes na mag-imbestiga sa pasabog ng mga Marino, ng mga Marines, ng mga sundalo na ang alibay dati ni Pinky? Di ba si Sergeant Gutesa, si Orly, ay peke ang ano mo. Peke yung pirma mo. Perjury ka ngayon. Saka nakikita ko sa'yo, mag-isa ka lang. The Lone Ranger. Mag-isa ka lang, pinipeke mo pa ang salaysay mo. Ikaw din, Marcoleta. Kasama ka din dyan. Shoot ka sa banga. Nakikita ko, indirect bribery. Makukulong ka. Abay, naka mga kababayan, lumabas yung mga Marines. Abay, sinabi ni Lacson, nako po, wrong timing kayo. May kulay yung ginagawa nyo. May kulay politika. Di kayo pwede. Gagawin nyo lang bulagaan ang Senado. Hindi kayo pwedeng imbestigahan. Mga kababayan ko, di ba? Sabi naman ni Erwin Tulfo, oo nga pre, wag mo nang imbestigahan yan. Mga chismis lang din yan.
Ayon po sa salaysay ng mga Marines, mga kababayan, itong si Erwin Tulfo, mula nasa congressman siya, sa Kongreso, tahimik, na tumatanggap daw di umano ng maleta. Kaya si Erwin Tulfo, mariing tinutulan, wag na daw imbestigahan ang 18 Marines. Ayun na, yun lang. Di ba, bending the law ito? Sometimes you have to bend the law. Am I right? Bonjing? Di ba? Ayun. Kaya nasira ang Blue Ribbon. Nasira ang imahe ng Senado dahil kay Ping Lacson kasi nga halatado. Syempre, nandyan rin yung kanyang best friend na bulagaan din na tumanggap ng 5 malalaking maleta na ayaw naman na investigahan. Kaya dito, si Marcoleta nagngit-ngit sa galit. Binogaan sa Japan. Ayun, nandiri ang taong bayan kay Lacson. Yan, sinuka doon. Ano, Ping? Kumusta ang Blue Ribbon? Kasabi ni Pinky, mga kababayan, nako po, sabi niya, pag tinanggal ang value-added tax ng mga petrolyo, bababa ang koleksyon natin. Malaki ang kawalan sa gobyerno. Ako, sinupalpal ng sikat na abogado. Hoy, Ping, kahit hindi mo yan tanggalin, mawawala yan. Nanakawin nyo lang. Grabe talaga, mga kababayan ko. Parang legal ang pagnanakaw ngayon sa admin na ito. Mabubuo nila yung kaso ng delivery. Pagdating kay Senator Chis Escudero, hindi ko rin masabi yan kasi ang nagsabi naman nag-deliver ay si Undersecretary Bernardo. So ibang level sa akin yan. Hindi ko alam masyado kung ano talaga yung pinangahawakan ni Undersecretary Bernardo at kung anong ebidensyang hawak niya. Pero tama rin naman yon dahil parang may personal knowledge siya. O hindi parang, meron talaga. Nasabi niya may pinag-delivery ng tao. Pero sa lahat ng mga to, katulad na banggit at uulitin ko, kung talagang seryoso ang kaso kay Speaker Martin Romualdez, gamitin lang nila yung kay Sergeant Gotesa, gamitin nila dun sa 18 Marines. Dahil yun ang magdudugtong kay Saldico na talagang yung pera na ninakaw at sinasabi lang si Saldico ang nagnakaw. Ito ang mga nag-deliver at nag-deliver ng pera sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Sir, anong masasabi mo doon sa tahak na investigasyon para po maghanap ng hustisya sa flood control anomaly? Sal-e na po ng mga kongresistang nabanggit sa anomalya ang hinahabol po ngayon ng Ombudsman at nagbanta po siya sa House Secretary General na kakasuhan kapag hindi po magko-cooperate sa Office of the Ombudsman. Well, of course, trabaho naman ng ombudsman yan at maganda tinitingnan nila yung mga salin. Medyo, ang akin lang kasi, meron tayong impeachment na pinagdadaanan ngayon. Ang ayoko sanang mangyari dyan ay baka naman, hindi ko sinasabing si Boying, si ombudsman, pero baka naman may mga ilang tao sa gobyerno na gamitin ito para i-weaponize, na gamitin ito para takutin yung mga kongresista na pagka kayo hindi bumoto, ay kakasuhan namin kayo. Alam mo, Admar, MJ, alam niyo naman na ako mismo may mga negosyo. 2 negosyo ko na ngayon ang sinara nila. Yung isa, ginamit nila yung isang departamento, hindi ko muna sasabihin kung anong departamento to. Walang batayan. No? Maniwala kayo, walang batayan, walang investigasyon. Sinara. Agad-agad lang. May isa naman, isa ding invested ako na kumpanya, at ako ang presidente, buti na lang nag-resign ako. Dahil alam ko na may gagawin eh. Wala ding batayan, isinara din ng NBI. Wala ring batayan, bigla na lang ginulo at sinarat tong mga ahensyang to. In fact, mga binabanggit pa nga na pasensya na po kayo kasi nabanggit po na identified itong kumpanya kay Mike Defensor. Sa 2 kumpanyang yan, pareho na akong nag-resign. Dahil nakita ko na to, Admar MJ, na talagang gigipitin nila ako. Ang masakit lang, yung isang kumpanya, syempre, nandun pa rin yung aking pamilya. Kumbaga, negosyo ng pamilya talaga. Yung isa, marami naman kaming shareholders. Kaya, binabalikan ko lang yung tanong mo,
Ang kinakatakot ko lang ay baka ma-weaponize. Again, hindi ko sinasabing gagawin to ni Ombudsman Boying Rimulya, pero baka may mga kasama siya dahil nakikita ko na rin yung ibang departamento at ibang ahensya ginagawa to. Ang warning ko lang dito sa mga ahensyang to, sa mga taong to, tandaan po ninyo, ang mundo ay bilog. Ang buhay natin paikot-ikot. Pag kayo nanggipit dahil sa politika, babalikan po kayo niyan. Kung nanggigipit kayo, kung ito'y may mga isyong totoo, wala namang problema eh. Pero kung ito'y panggigipit at nakikita ko yung panggigipit, malinaw, darating ang panahon, mapapatunayan ko yung panggigipit ninyo na yan, babalik po yan. Nandyan na ako nung panahon na yan. 9 years ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Alam mo, MJ Admar, never namin o never kong ginamit ang aking poder para manggipit ng tao. Kaya naman nung nawala ako, wala naman din ako naging problema. Pero itong mga taong to, siguro baguhan sa mga posisyon at medyo sumisip-sip na sa taas, nako, maniwala ko kayo, babalikan kayo ng lahat ng yan. Tsaka, yung timing, sir, di ba? Yung timing makikita mo Yes. eh. Correct. Ika, ika nga ng kasabihan, timing is the key. Tingin mo, ang timing, yung paghingi ng SALN at kakibat po yung impeachment na sinusulong. Yan ang binabanggit ko, MJ, na yung SALN nga, siguro, hindi ko alam, no? Baka siguro yung budget, medyo hirap sila ngayon dahil nga may mga krisis tayong kinakaharap. Wala silang pambigay sa mga kongresista katulad ng mga nangyari ng mga nakaraang araw. Wala nang mga maleta na ubos na. Baka ito na yung gamitin na takutan na. Ako naman ho, sa ating mga membro ng Kongreso, tingnan po nila na mabuti yan. Katulad na binabanggit ko sa mga ahensya, no? Hindi ho pa na, ang ibig ko sabihin, hindi permanente ang sitwasyon natin. Magbabago po to. Darating ang panahon, magkakaroon ng paghusgahan tao, no? At pagka umupo pa si BP Inday Sara, di ba? Ito naman tao nagsabi na, sabi ni BP Inday Sara, wala na akong iniisip na pag-iigante. Basta ito, iiwan ko na lang sa kung sino man magiging vice president ko at sa batay sa ustisya, tingnan niya kung sino may mali at sino may matama. Ayan, mga kababayan ko, malakas dyan na umuugong yung pangalan. Si Marcoleta, ang kanyang magiging tandem vice president sa 2028. Abogado, matalino, at walang kinakatukutan. Binabangga kahit pader, kahit malalaking tao, mga oligarko, hindi kinakatakutan ni Marcoleta. Kaya tamang-tama lang si Marcoleta ang maging vice president ni Sara. Kaya mga kababayan, for transparency, for a better democracy, ito po ang inyong lingkod, si The Wonders Philippines. Laging nagpapasalamat sa inyo dahil lagi kayong nakasuporta. Araw-araw niyong pinapanood ang ating mga ginagawang mga reaksyon na mga bidyong ito na mahalagang malaman ang katotohanan. Ano ba ang nangyayari sa ating lipunan ngayon? Tumitindi ang kahirapan. Pero anong ginagawa? Walang ginagawa. Puro balita lang mga kabayan. Puro balita ang walang katuturan. Walang solusyon na ginagawa. Ayan, impeachment pa rin ang hinahanap. Impeachment pa rin ang pinapasabog. Pero yung mga problema na kinakaharap ng taong bayan, nga. Salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat.